Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Okay, so kumusta? So ang gagawin natin ngayon is Excel. Didiscuss ko sa inyo kung paano i-convert yung equation into Excel format or Excel formula. Okay? So mas maganda kasi ito kunwari kung hindi nyo masyadong kabisado yung mga function formula ng Excel. So kahit anong equation na ibigay sa inyo, pwede nyo i-convert, okay, para mailagay nyo sa Excel. Okay, sa paghahanda na rin to sa programming kasi sa mga programming kasi minsan ganito yung ginagawa. Okay? Okay, so bago tayo mag-start, so i-discuss ko muna yung mga iba't ibang mga symbols na gagamitin natin for Excel. Okay? Number 1 is yung cross. So yung arithmetic, siyempre kasali yan. Okay? So yung cross, naka-eraser ako. Okay? So yung cross, ginagamit din natin yan para sa addition. Okay? Then meron tayong dash para sa subtraction. Then sa multiplication, hindi x ang gagamitin natin kundi asterisk. Okay? Asterisk para sa multiplication. And we have also slash. Okay, iba yung backslash sa slash ha. Yung backslash kasi kabaligtaran rin ito eh. Okay, meron tayong backslash doon sa keyboard, baka yun ang gagamitin nyo. So hindi pwede yan. So dapat yung slash. Okay, ito yung ginagamit natin sa divide or division. Okay? So kung gusto niyo naman gumamit ng exponent, meron tayong ginagamit na symbol. Ito yung caret. Caret symbol. Okay, nasa taas nung 6. So kailangan yung i-shift muna bago nyo pindutin yung 6. Okay? Caret ang tawag dito. So ito ginagamit sa exponent. Exponent. Okay? Yan, ano pa? Caret. Okay, yung mga parentheses. So importante din yung open and close parentheses. Ginagamit ito sa pag-group. Okay? Okay. So ang Excel kasi sinusundan niya pa rin yung PEMDAS. Okay, alam niyo yung PEMDAS. So first parentheses, then exponent, then multiplication, then division, then addition and subtraction. Okay? PEMDAS, ang basa naman niya is from left to right. Okay? Left to right ang basa niya. Okay? Depende kasi, especially doon sa, kunwari sa addition and subtraction. Okay, kung sino yung nauna sa kanila or sino yung nasa left side, yun ang una niyang isosolve bago yung isa. Okay? So, ano ba yung ibig sabihin doon? Kunwari, meron tayong equation na, or meron tayong parang ganitong problem or equation. 4 plus 6 minus 3, kamo. So, anong sagot dyan? Okay, so first nang gagawin niya dito is, uunahin niya muna yung addition, then subtraction. Okay? Yan. So, anong sagot dito? So, 4 plus 6, 10 minus 3. Ito ay magiging 7. Okay? Okay. Paano kung babaligtarin natin? Gawin natin 4 minus 6 plus 3. Okay. So, makikita nyo dito na una sa left side yung negative or yung subtraction. Okay? So, ang una niyang gagawin is subtract niya muna bago niya i-add. Okay? So, anong sagot dito? Magiging 4 minus 6, so negative 2 plus 3. So, ang sagot dito ay 1. Okay? Yan. So, makikita nyo, kahit na nakalagay sa PEMDAS na mauna yung addition sa subtraction, sinusundan niya pa rin yung from left to right. So, ganun din sa division and multiplication. Kung sino yung nauna sa left side, yun ang una niyang gagawin. Okay? Kaya minsan, maganda rin yung ginagamit yung group. Okay? Yung parentheses. Para ma-emphasize nyo kung sino yung una nyong isosolve. Kasi sa PEMDAS, nauna palagi ang parenthesis. Okay? Ayan. Okay, kung ayaw nyo maniwala sa akin, subukan natin. Punta tayo sa Excel. Okay, so ito yung Excel ko. Kailan nasa kabilang screen.
Lipat natin. So, gawin natin ito yung 4 plus 6 minus 3. Okay? So, meron tayong tatlong number dito. 4, 6, and 3. Okay? So, kung gagawin natin is equal sign ito. Ayun. Equal to 4 plus 6 minus 3. Okay? So, ang sagot dito is 7. Diba? Okay. Paano naman kung baligtarin natin yung sinabi ko kanina? Paano kung nauna si... Okay, medyo maliit yung screen. Lakihan ko lang yung para makita niya yan. Okay, so makikita niyo ang sagot dito is 7. Okay? Paano kung baliktarin natin? Unahin naman natin si subtraction. Si minus. 4 minus 6 plus 3. Okay? Ayan. So, ang sagot dito is 1. Okay? So, nakikita nyo nga, kahit na nakalagay dun sa PEMDAS na, kung susundan nyo yung letters, okay, nauna si addition sa subtraction, sinusundan pa rin nila yung rules na from left to right. Okay? So, makikita nyo dito, dapat mauna yung addition, di ba? Mauna yung addition bago subtraction. So, ang nasa isip nyo siguro ng sagot dito is 6 plus 3, which is 9. Then, magiging 4 minus 9. So, negative 5 dapat. Okay? Kaya lang, yung nga yung PEMDAS rule, from left to right. Okay? Ayan. So, ganun din sa multiplication or division. Kunwari, gawin natin 4 times ayaw mag-multiply. May function. 4 times 6 divided by divided by 3. So 4 times 6, ito ay 24 divided by 3. Ano kayo sagot? May decimal to. Ay, hindi, sakto 8. Okay. So yan, 8 ang sagot. Okay, baliktarin naman natin ngayon. Gawin natin yan. Mag-iiba yung sagot na naman natin dito. Kasi unahin niya muna yung division bago yung multiplication. Naging 2. Okay? So yan. So yan ang PEMDAS rule. Okay? Minsan gumagamit din tayo ng mga iba pang symbols. Ano pa yung mga symbols na gagamitin natin? Okay? Kung meron kayong mga logical na equation, so yung gumagamit ng mga greater than or less than. So ito yung less than. Then meron tayong greater than. Okay? Less than equal, ganyan. So magkasama yung symbol ng less than sa equal. So ito ay less than equal. Then meron tayong greater than equal. Okay? Then meron din tayong not equal. So yung usually nakikita natin sa not equal, ganyan, di ba? Okay, sa Excel, hindi natin pwedeng ilagay yan kasi wala sa keyboard yan. Okay, so ang equivalent nito sa Excel is ganyan. Dalawang less than and greater than na symbol. Kaya lang magkaharap yung bunganga nila. Okay? Okay, so ano pa yung mga kung natin pwede natin gamitin? Siguro okay na yan. Kasi PEMDAS na yan eh. Meron na tayong parenthesis, exponent, then yung multiplication, division, addition, and subtraction. Okay? Okay, yung exponent. Paano ginagamit tong caret? Okay? So, ginagamit yan. Kasi sa Excel, hindi natin magagawa yung ganito. X squared. So, hindi natin magagawa yan. Although, meron tayong superscript or subscript na option. Kaya lang, pag nilagay nyo kasi sa formula, hindi nyo tatanggapin yan. Okay? So, ang ginagawa natin is ganito. X caret 2. So, yan ang x squared. Okay, square root. Although, meron tayong mga function para sa square root, ito yung SQRT. Pero, kunwari, nakalimutan mo. Okay? So, ang ginagawa lang dito is, in-exponent natin ng 1/2. Okay? Or, pwede nyong dito na lang sa taas. Medyo natakpan ko pala. Sorry. Okay.
Or pwede rin yung 0.5, okay? Exponent of 0.5. So, kunwari meron tayong square root of x. So, pwede nyo gamitin kasi ang equivalent nito is x raised to 1/2 eh. Okay? So, kung sa Excel, pwede nyo gawin yan x caret 1/2. Kaya lang para maiwasan nyo yung, kasi ang gagawin niya dito is i-exponent niya muna ng 1 bago niya di-divide sa 2. So, mali ka na. So, usually nilalagyan natin ng parenthesis yan para i-divide niya muna bago niya exponent. Okay? Yan. Di ba nauna yung E sa D sa PEMDAS. Kaya mangyayari diyan is i-exponent niya muna ng 1 bago niya divide sa 2 kung wala yung parenthesis. Okay? Kaya nilalagyan natin ng parenthesis. Kaya lang kung ayaw pa rin naglalagay ng parenthesis, pwede naman yung ganito. X caret 0.5. I-solve mo na yung 1/2. Okay? Okay, 1 divided by 2 is 0.5. Yan. Okay? So, tataka kayo siguro saan ko nakuha tong equation na to. Actually, alam ko, nasa algebra yan eh. Okay? Yan, yung equation na yan. So, kung nakalimutan mo yung function formula na SQRT, okay? Pwede mong gamitin to. Okay? Ayan. So, pwede na siguro yan. Ayan. Okay. So, mag-sample problem tayo. Kunwari, hindi ko muna i-direkta sa Excel. So, magle-lecture muna tayo dito sa ating whiteboard. So, mag-sample problem tayo. Paano ba i-convert sa Excel? Okay? So, minsan kasi, iwasan nyo rin yung masyadong marami yung character, kagaya ng maraming parentheses. Okay? Kasi meron ako nakikita na ginagawa ng ibang estudyante is kada number nilalagyan na nilang parentheses. Okay, kunwari meron tayong 4, naka-eraser na naman ako. 4 plus 13, ganun. Tapos sige, ganyan na muna. Yung ibang estudyante nakikita ko is ang ginagawa nila is nilalagyan nila ng parenthesis kada number or kada variable, ganyan. Okay? Ewan ko ano yung purpose nila. Siguro gusto nilang i-grupo yung isang number. Okay, ginagamit lang parenthesis kung meron kang more than one symbols or variables na gusto mo i-group. Okay? Yan. So, ito, over na to. Okay? So, pwede nyong alisin na lang yung parenthesis. Yan. Actually, nirorong ko. Nirorong ko yung mga ganyan. Okay? Added pa kasi na characters yung mga yan. Okay? Saka pinapahirapan nyo lang sarili nyo. Yan. Pwede naman ganyan lang, 4 plus 13. Okay? Usually, ang use ko sa parenthesis is yung, kunwari, meron ko ng fraction. Okay, kunwari, meron tayong 4 plus 13 over 3, ganyan. Okay? So, ang ginagawa ko, ginugroup ko yung nasa taas. Pero yung nasa baba, since single lang siya, hindi ko na ginugroup. Okay? So, pwede kong gawin ganito. Parenthesis 4 plus 13. Then slash para sa division, then 3. Okay? Okay, subukan natin sa Excel. Yung may parenthesis sa walang parenthesis. Okay? Yan, kunwari, 4 plus 13 slash 3. Okay? Tingnan natin kung magpapares yung sagot nila. Yan. Okay? So, meron tayong 3 numbers dito. Meron tayong 4, 13, and 3. Yan. Okay? So, yung first equation, yung may parenthesis. Yan. So, 4 muna tayo. So, 4. Nasaan yung 4? Nandito siya sa A2. Yan. 4 plus
13. So, nasan si 13? Nasa B2. Then, close parenthesis, slash C2. Yan. Okay? Enter. So, 5.67. So, copy natin to para hindi na ako nag-uulit-ulit. Copy. Paste. Then, palitan lang natin. So, ang gagawin lang natin dito sa second equation is alisin natin yung parenthesis. Tingnan natin kung sinusundan niya yung PEMDAS. Okay? From left to right. Ano sa tingin niyo? Pares yung sagot o hindi? Okay, tingnan natin. Enter. Hindi. Importante talaga yung parenthesis. Okay, para ma-emphasize nyo kung ano yung gusto nyo mangyari. Okay? Yan. So, ang ginawa niya kasi, sinolve niya muna dito sa itasa, ito na una, sinolve niya muna yung 4 plus 13 bago niya dinivide sa C2. Ngayon, itong pangalawa, so, dinivide niya muna yung B3 sa C3. Okay? Saka niya inad sa A3. Okay, so ginawa niya dito is B3 is 13 divided by 3, then saka niya inad sa 4. So sinundan niya yung PEMDAS, ninuna niya muna yung division, then inad niya. Okay, so dito hindi umubra yung from left to right. Okay, bakit? Kasi alam ko kasi yung from left to right na rule is ginagamit lang dun sa addition and subtraction, saka multiplication and division. Okay? Yan, nagigets niyo ba? O masyadong magulo? Okay? So, para mas sigurado na lang is lagyan nyo na lang ng parenthesis kapag division ang ginagamit nyo. Okay? Yan. Pero kung single lang siya, hindi na kailangan ng parenthesis. Masyado ng sobra yan. Kagaya nito, yung iba kasi nakikita ko is pati yung 3 nilalagyan nilang ganyan. Okay? At saka malilito kayo kung masyado ng marami yung mga parenthesis. Meron nga parenthesis dyan, meron pang parenthesis dito. Okay? Although, pares pa rin yung lalabas na sagot, kaya lang masyado ng maraming characters. Okay? Yan, pares pa rin yung lalabas na sagot dito. Yan. Doon sa una kong ginawa yung walang masyadong parenthesis. Okay? Ayan. So, ano pa? Ayan. So, paano kung merong kasama sa baba? Sabihin natin 4 plus 13 all over 3 plus 4. Ayan. So, dito naman, lagyan nyo ng parenthesis sa taas at sa baba. Ayan. 13 slash 3 plus 4. Okay. So, parang gagawin niya dito is pagsasamahin niya muna yung 413, pagsasamahin niya muna yung 3 and 4, saka niya i-divide. Okay? Kung wala kasing parenthesis yan, kagaya nangyari kanina, wala yung parenthesis. So, mangyayari dyan, ang basa ng Excel dyan is, uunahin niya yung division. Ito. Okay? Uunahin niya yung division, 13 divided by 3, then, saka niya i-add lahat. Okay? So, mag-iiba na yung sagot nyo. So, importante rin yung parenthesis. Okay, siguro para maintindihan natin lalo, mag-solve tayo ng isang problem. Okay? So, dito meron tayong isang problem sa taas. Ayan. Zoom in ng konti. Zoom in, yan. Okay, so meron tayong problem dito. A baseball is popped straight up into the air and has a hang time of 6.25 seconds. So, determine the height to which the ball rises before it reaches its peak. Okay? So, ang hinahanap daw natin is yung height or Y max. Kasi, ano na daw yung height pagdating niya sa kanyang peak. Okay? Ano daw na yung height when it reaches its peak. Ayan. Okay? So, yung Y max ang hinahanap natin dito. So, ang hint niya dito is the time to
to the peak is one half of the total hang time. Okay, so first ang gagawin natin dito is syempre determine natin yung given. So meron tayong given na time, which is 6.25 seconds. Okay, ayan. Then kailangan natin yung mga formula syempre. Okay, solution. So kinematics lang to. So usually ang ginagamit natin formula for kinematics is D is equal to VI T minus 1/2 AT squared. Actually ito ay positive. Yan. Okay. Then ano pa yung mga kinematics natin equation? Meron tayong acceleration, VF minus VI all over T. Okay. So kung titignan natin dito, ang kulang lang natin is yung initial velocity. So kailangan i-solve muna natin yung initial velocity bago natin ma-determine yung distance. Okay? Then, kung mapapansin nyo, ang problem natin ay vertical motion. Usually, nasa topic ito ng physics na free falling bodies or motion at vertical motion. Okay? So, papalitan natin yung mga ibang variables dito into a pang vertical formula. Okay? So, kagaya dito sa distance. Since itong distance ay pang x-axis kasi ito eh. Sa horizontal motion yan eh. Okay? So, sa vertical, gagawin natin siyang height. Height is equal to VIT plus 1/2. Yung acceleration, magiging gravity yan. Okay? Kasi ang acceleration sa vertical motion is gravity. So, ganun din ang mangyayari dito sa isa. Since na A ang lalagay nyo, gravity din yan. Kasi yung acceleration magiging gravity all over T. Yan. So, ito yung gagamitin nating equation. Okay? Ayan. So, first na isosolve natin is kailangan masolve muna natin yung initial velocity bago nyo makukuha yung height. Okay? Ayan. So, ibaba lang natin. Basta isa lang yung given, ha? Actually, kung titingnan nyo, meron na tayong tatlong given dito. Okay? So, meron tayong time. Tapos, ang hint pa dito is, para makuha yung peak is, kailangan kalahati ng time. O nga pala. So, para makuha yung Tmax, Tmaximum, ito ay kalahati ng time. So, T over 2. So, another equation yan. Okay, gagamitin natin yan. Kasi ang time na gagamitin nyo dito, hindi yung total time, kundi yung kalahati, yung Tmax. Okay? Yan. So, meron tayong tatlong equation. Sa tatlo. Ano pa yung ibang given? VF. Okay? Kasi kung i-graph natin ito, yan, tumaas siya, then bumaba. Okay? So, pagdating dito, ito yung final velocity. Sa distance na to, ang tinutukoy lang natin is from here. Ito lang motion na to ang tinutukoy natin, hindi yung buo. Yun ang problem eh. Yun ang dinidetermine natin. Yun ang hinahanap natin. Okay, yung kalahati lang. Okay? So, meron tayong initial velocity dito at saka final velocity. Okay? Initial velocity, yan, isosolve muna natin yan. Pero yung final velocity, 0. Kasi pagdating sa peak, wala tayong velocity doon, then bababa siya. So, ganun yung rule, or ganun yung nangyayari doon sa ating vertical motion. Okay? Due to gravity, hihilahin pabalik yan ng gravity. Okay? Ayan. So, ang hinahanap natin ay ito. Yung height nito. Okay? Ayan. So, ang tawag ko dyan is maximum height. Hmax. So, meron din tayong Tmax dito. Okay? Which is kalahati ng time na given. So, meron tayong tatlong given. Isa, dalawa, saka yung gravity. Ang gravity is constant, 9.81 meters per second squared. Okay? Kapag feet per seconds yan, ito ay 32.2. Okay? Kaya lang meter tayo eh. Okay? So, yan. So, meron tayong tatlong given. Okay? So, but first, isolve ko muna yung VI.
I-derive muna natin yung VI. Okay? So, gagamitin ko yung formula na to. Yung G is equal to VF minus VI para ma-derive ko yung VI. Okay? So, ang gagawin ko lang is to lilipat dito. So, para makuha si initial velocity, lilipat si G doon. So, magkakaroon tayo ng GT dito is equal to VF minus VI. Pero, ang VF natin is 0. So, mawawala na yan. Okay? So, matitira na lang sa formula natin is GT minus VI. So, magpapalit ng pwesto yan. Magiging, lagay ko na lang dito na. Magiging, negative VI GT. Okay? So, lilipat din yung multiply both side by negative. So, magiging VI minus GT. Okay? Ayan. Okay. So, ito yung another equation natin. So, sa-substitute natin ito doon sa equation na to. Sama na rin natin si Tmax. Ito ay kalahati ng total time. Sama na rin natin ito dito. So, pagsama-samahin na natin. Meron pala akong kung dito. Erase muna natin ito. Yan. Okay, so rewrite ko lang. So, ang height natin is VI T plus 1/2 GT squared. Okay? So, ang VI natin, ano na derive nating formula? Ito ay negative GT multiplied by T plus 1/2 GT squared. Then, yung T natin, ito ay kalahati ng Tmax. Ay, ang Tmax natin, ang time natin na gagamitin kasi is Tmax eh. Kalahati ng time. So, meron tayong negative G. So, lahat ng T dito, gawin natin kalahati ng time. T over 2. Use ito rin. T over 2. Okay, so actually may shortcut ito. Hinahabaan ko lang para maintindihan nyo mabuti. T over 2 squared. Okay? Ito magkapares ito. Dapat pala pinagsama ko muna bago ko nilagay ganyan para hindi ka malito. Pero ganun din mangyayari kasi pag sasamahin nyo ito magiging squared siya. So magiging negative G T over 2 squared plus 1/2 okay G T over 2 squared. Okay, kung makikita nyo magkapares tong dalawang ito, so fa-factor out natin. Okay, factor out. So magiging kung isasama natin yung sign, wag ko nang isama yung sign kasi positive ito eh, ito negative. Okay, so G magiging T over 2 squared. Then meron another dito, ito ay negative 1 plus 1/2. Yun yung natira eh, di ba? Ito meron siyang 1 dito, invisible. Okay, yan. Okay, ayusin ko lang. Ilalagay ko sa harap si positive. Okay, para mas magandang symbol, mas maganda itsura. Then ito, ilagay ko sa likod. So, ang final equation natin ay 1/2 minus 1 all multiplied by G T over 2 squared. Or, pwede na natin isolve agad to. So, 1/2 minus 1, ito ay negative 1/2. Okay? Diba? Negative 1/2 yan. Negative 1/2 G T over 2 squared. Ang hirap magsulat dito.
Yan. So, ito yung na-derive nating equation para sa height. Okay? Pero negative yung height. Walang problema dyan. Okay. Rewrite ko lang yung mas magandang itsura. Ang pangit ng sulat ko dyan. Height is equal to negative 1/2 chi t all over 2 squared. Ano ba yan? Hindi ko pa rin ma-perfect yung 2. Yan. Squared. Ayan. So, ito na yung formula natin for ating height. Ito yung gagamitin natin sa Excel. Okay? Ayan. Ayan. So, first, maglalagay muna ako dito ng table. So, yung position kung nasaan yung T. So, ito na lang siguro yung T or yung total time. Ayan. Then, dito yung height. Okay? So, mapapansin nyo, dalawa lang yung lalagay kong table or dalawa lang yung columns, dalawa yung row. Ayan. Kasi, ito na yung equation natin eh. So, i-center lang natin. Ayan. Okay. So, dito yung sagot. Kaya dito ako gagawa ng formula. Yung pala yung isang rules ng Excel. Kung saan yung sagot, doon kayo gagawa ng formula. Okay? Ayan. So, ito ay equal. Susundan ko lang yung nagawa nating formula. Ito. Okay. Negative. So, resolve ko na rin yung 1/2. Ito ay 0.5. Ayan, para hindi na tayo magpaparenthesis. Then, multiplied by gravity, which is 9.81. Okay, take note. Ang direction ng ating object ay pataas. So, dapat ang gravity natin ay negative. Okay? So, lagyan ko ng parenthesis dito kasi lalagyan natin ng negative symbol. 9.81. Ayan. Okay? Ulitin ko, nilagyan ko ng parenthesis yan kasi para maisama ko yung negative sign. Kasi kung di nyo lalagyan ng parenthesis yan, malilito yung Excel kasi nagtabi yung dalawa nating characters na asterisk at saka negative. Okay? Pero kapag pinarenthesis nyo yan, ma-emphasize nyo kung sino lang yung merong negative. Okay? Yan. Then, multiply natin doon sa time. Okay, multiplied. So, lagyan ko na rin ng parenthesis ito. Susundan ko na lang yung ating na-derive na equation. Okay, saan yung time? Nasa B3. Okay? Ito yung time natin. Ayan. So, wag niyo ilalagay yung given na time. Dapat i-target nyo yung location or yung cell location nung time. Okay? Ayan. So, nasa B3. So, i-type natin dito B3 or pwede nyo naman i-click. Then, magdi-divide yan by 2. Ayan. Yun ang sabi dun sa equation natin eh. Okay, then close parenthesis. Then, mayroon tayong exponent na 2. Okay, so shift caret 2. Okay? So, ito na-derive nating formulang yan. Ito siya ngayon sa Excel. Okay? So, maliwanag. Ayan. Okay? Then, enter. Ayan. So, 0 ang sagot kasi wala pa tayong given time dito. Okay? So, ilan yung given time doon sa problem? Ayan tayo, 6.25. Okay? 6.25. So, lagyan mo lang dito, 6.25. Then, bahala na yung Excel mag-solve dyan. So, pag enter ko, isasabihin na niya yung sagot. Okay? 47.9 meters. So, reduce lang natin yung decimal places para mas magandang tignan. Gawin natin single. 1 decimal. Okay? So, ang sagot natin is 47.9 meters ang inabot niya. Sa bagay, 6 seconds yun. Matagal siyang lumipad. 3 seconds. 1, 2, 3. Ang lakas ha. Okay. Kung gusto nyo malaman yung initial velocity, balikan nyo lang yung equation.
kung ilan yung velocity na nilabas niya. Ito, magmo-multiply lang yung time sa gravity. So, yun yung initial velocity. Ang taas 47.9 meters. Malakas yung pagkakatapon. Okay? So, yan. So, ganun lang mag-convert, okay, ng equation into Excel. So, hinaluan natin ng physics. Ayan. Okay, kung mapapansin nyo, doon sa mga ginagawa kong mga kanina pa sa Excel, kapag given, hindi ko nilalagay sa formula. Okay? Okay? Nag-create ako ng cell location kung saan yung location or saan ko i-input yung given. Ulitin ko kapag given yung value, huwag niyong isasama sa formula. Okay? Kagaya nito. Imbis na B3 ang nilagay nito, nilagay yung 6.25, mali na yan. Minamali ko yan Okay, doon sa formula. So, dapat mag-set kayo ng location ng cell kung saan nyo i-input yung given. Kaya ang purpose ko dito is parang mag-create kayo ng calculator. Okay? Kunwari, nagbago yung time. Okay, given time. Naging 3 seconds lang. Gaano kataas ngayon yung maximum height? So, papalitan ko lang itong time dito ng 3. So, automatic yan, magbabago na yung sagot. So, 11 meters yung height. Okay? So, ganun. Okay, yun ang purpose ko. So, wag niyong isinasama yung mga given sa problem doon sa mismong formula. Okay? Yan. So, ano yung sinasama natin sa formula? Yung mga constant lang, kagaya ng gravity. Kaya kung mapapansin niyo sa formula, sinama ko na yung 9.81 dito sa formula natin. Okay? Kasi constant yan. Hindi naman nagbabago yan. Hindi natin nababago yan. Depende lang siguro kung pumunta ka sa ibang planeta, ganon. Okay? Ayan. Pero yung mga given sa problem, mag-set kayo ng cell location nila. Okay? Ayan. Cell location. Para nababago natin yung value or yung mga given, then automatic na yung Excel na nagsosolve. Ayan. Okay? So, ayan. Okay, so hanggang dyan na lang. So, pwede na siguro yan.